binabalak gawin ng grupo ni Nagentro habang nakikipagpalitan sila ng cards sa grupo ni Chuzga. Tapusin na natin na mabilis ang palitang ito. Okay. Tapos na ang trade. Hindi. Hindi pa tayo tapos. Hindi ako kontento sa palitang ito. Hindi naging patas ang palitan natin. Okay ka rin ano? Tsaka ka magre-reklamo kung kailan tapos na yung palitan? 3 bara ang binigay namin sa'yo. Masyado ka naman yatang gahaman. Konting lamig lang muna. Mali ang inaakala nyo. Ang ibig kong sabihin, hindi ito patas para sa inyo. Masyadong pabor sa amin ang palitang ito. Ayoko ng pakiramdam na halos parang nilimusan nyo lang ako. Hindi ako tatahimik ng ganito. Kahit na dahil dito, maklear pa namin ang game. Ganito na lang para maging patas ang lahat. Mamili kayo, kanan o kaliwa. Ibibigay ko sa inyo ang alinmang mapili ninyo. Ang isa dito walang halaga. Pero yung isa dito, ang Breath of Archangels. Ayos. Levion! Naloko na! Return on! Lumatadora! Habulin natin sila. Sandali lang. Tingnan niyo muna ang mga cards ninyo. Nawala yung isa sa mga number 80 cards na minomonopolize namin. Ganon din yung number 65. Kayo, anong nawala sa inyo? Nawala yung number 42 at number 53. Yung sa akin, number 29 at number 24. Nadali nila ako. Nawala yung dalawa ng number 85 na tayo lang ang meron. Mga state pocket cards lang lahat ang kinuha nila. At nakuha rin nila yung dalawa sa card types na solo lang ng grupo namin. Walang iya. Sigurado gumamit sila ng risky dice. Hindi nila kami kakonsaba! May mga ginamit sila para palitan na mga mukha namin! Boss, kailangan natin silang habulin. Hindi na. Hoy, si Gentro ba ang bomber? Hindi namin alam. Pero may ginawa siyang parang ganito sa kasamahan namin. Tapos sumabog na lang yung ulo niya ng bigla. Isang abilidad at sadyang hinubog para makakitil. Pwede natin masabi na mula doon na sanay siya sa pakikipaglaban. Kaya pagpapatiwakalan sigurin sila ng hindi handa. Alam namin pero ninakawan nila tayo ng 5 uri ng stay pocket cards. Ang hirap lang pakawalan. Baka nga dahil doon, nakumpleto na nila ang stay pocket cards sa binder nila. List on. Number 2. Sa ngayon, safe pa tayo. Hindi pa nila nahanap ang number 2 strip of ghost at wala pa nakakakuha nito. Kaya naman ang magiging priority natin ngayon, hanapin ang number 2 card bago pa nila tayo maunahan. At nasa atin pa rin ang exchange ticket para sa Breath of Archangel. May pag-asa pa tayong talunin sila. Tama, hanapin na muna natin yung card na yon. Accompany on! Sa Soflabi! Ang galing natin, naisahan natin sila. Napakinabahangan natin ang pag-combine ng risky dice at levy. Bale may 93 stay pocket card types na tayo. Hindi, may ginamit na tayong isa para baguhin ang mga mukha nila. Kaya 92 na lang. Ang importante, nakuha natin ang mga stay pocket cards na minomonopolize nila. Basta may ibang gumamit ng game sa 2 pang uri na meron tayo, magiging card na rin yun. Ang number 2 ang pinakamalaking balakid sa tagumpay natin ngayon. Madali na lang yon. Alam na nating nasa Suflabi yon. Okay, hanapin na natin yung number 72, number 21 at number 9 sa ganung pagkakasunod-sunod. Tapos, pumunta tayo sa Soflabi para hanapin yung number 2. Para sa number 75, kailangan lang natin hanapin kung sino may hawak at nakawin. Tingin ko sa puntong ito, kailangan na natin pag-isipan. Alin sa 3 stay pocket cards ang gusto nating angkinin? At kung paano natin gagastusin ng 50 billion? Uy, Kiluwa. May gumugulo sa isip ko kailan lang. Ano yun? Hindi ba daan-daan ang naglalaro ng game na to kasabay natin? Hindi ba nakapagtatakang na i-transform natin lahat ng items na nakuha natin sa card form nila? Anong ibig mong sabihin? Kasi kahit yung mga B-rank stay pocket cards, may maximum transformation limit na humigit kumulang 30. Madali na ma-obtain ng mga yan, kaya dapat marami nang naunang nakakuha sa atin. Totoo yung sinabi mo, pero pwede rin ganito ang isipin natin. Ilang player teams lang ba may kakayahang makabate sa pangungulekta? Tansya ko hindi lampas ng 30. Oo nga no. Karamihan sa mga player na nandito, hindi pangungulekta ng stay pocket cards na nasa isip nila. Kung hindi lang sila nakafocus sa pag-iwas sa mga agresibong player para hindi sila mamatay, gusto nila makaalis dito at makauwi.
Parang nakakapanghina kung nakarating ka nga sa Masadora pero wala nang leave cards na natitira. Sinabi mo pa. Kaya nga... Yun na nga. Huh? Kung player ka na pumunta sa Masadora para bumili ng leave cards pero walang available, anong gagawin mo? Teka, kung ako yon, mag-iipon ako ng pera hanggang sa may leave card na maging available uli. Okay. Tapos sabihin natin, habang naghihintay ka, may makuha kang super rare na spell card. Anong gagawin mo? Ibibenta ko tapos bibili uli ng spell card packs hanggang sa may makuha akong leave card. Talaga? Kapag ako nakakuha nun, itatago ko yun. Kasi, paano kung ibenta ko nga yun? Pero lahat naman ng cards na makuha ko pagkatapos nun, walang kwenta. Pero kung itatago ko yun, mas may pag-asa pa ako makakuha ng leave card dahil pwede ko yung... Kitam? Kailangan mo ng leave card? Oh? Gusto mo bang bumalik sa tunay na mundo? Nakakuha tayo ng 4 na stay pocket cards kapalit ng 3 leave card. Okay. Naka 54 na stay pocket card types na tayo. Yay! Yung mga card na hindi natin nailagay sa binder kaagad, bumalik sa mga item form nila. Ang problema ngayon, naubusan na tayo ng mga free pocket. Kailangan natin i-organize ang binder natin. 135 ang total free pockets ng binders nating 3. Kailangan natin mag-iwan ng mga 5 pocket na bakante. Ikaw na magtago ng mga spell card, Kilua. Dapat magtago din ng ilang defensive spell card si Biske. Teka nga! Kailangan kong gumamit ng mga spell card? Ayoko nga! Hindi ko alam kung paano gamitin ang mga Mga yan. pag-aaralan mo, dapat lang, no? Okay na. Book. Noon talagang umiiwas pa tayo sa ibang player habang naglalaro. Pero mula ngayon, kailangan na natin makisama sa kanila para makakuha ng ibang rare cards. Basta kunin natin lahat ng cards na kaya natin kunin ng tayo-tayo lang. Tapos, saka tayo makipagkasundo sa ibang player kung kailangan lang. Okay yun, di ba? Ganun na nga. Oh! Sige, bye-bye. Sandali lang! Wala namang halaga ang card na to. Ginamitan mo lang to ng fake spell card eh. Pasensya ka na, nagkamali lang ako naabot sa'yo. Ito yung tunay na cards. Grabe, hindi ka talaga pwedeng maging pabaya sa mga to kahit sandali. Sinabi mo pa, napakalaki talaga ng pakinabang ng item na yun. Hindi ba nakakatanggal din daw ng mga sumpa sa item ang necklace na ito? Ewan ko sa item. Alam ko, sumpa sa card. Ah, hindi pala pwede. Bakit? May naisip ka bang gawin? Naalala ko lang kasi yung mga taga-baryong may sakit. Naisip ko lang na baka isang sumpa ang nagdulot nun at pwede natin silang gamutin. Yung mga taga-baryo? Ah! Yung mga bandido! Yung kumuha ng lahat ng pera ninyo at pati damit? Pero hindi sila mga card, kaya hindi gagana yun, no? Pwede. Bakit hindi natin subukan? Pwede niyo po bang ipagkatiwala sa amin ang mga buhay ninyo? Ibinigay niyo sa amin ang lahat-lahat nung nangailangan kami, kahit wala nang natira sa inyo. May tiwala kami sa inyo. Tumana! Maraming salamat sa inyo. Nasa amin na ang munting kayamanang ito ng ilang henerasyon. Inihahandog namin sa inyo bilang pasasalamat. Ang ganda! Ang Alexandrite of Strangelock! Sa atin na! May isang player na gumagamit ng contact card para makausap kayo. Musta? Si Katsuldo. Gusto ko sana kayo makausap. Pwede ba tayo magkita ng harapan? Ano ba gusto mong pag-usapan? May isang grupo kasi malapit na makaklare ng game. Huh? Grupo sila ng 3 lalaki. Gendro ang pangalan ng leader nila. Gentro? Sa inyong lahat dito, salamat sa pagpunta at salamat sa tiwala. Tulad ng nabanggit ko nung contact, malapit na makumpleto ng grupo ni Gentro ang game. Kakacheck ko lang sa ranking. At sa ngayon may hawak na silang 96 na uri ng stay pocket cards. Kailangan natin makaisip ng paraan para pigilan sila. Pwede magtanong, Ano yon? paano chinecheck yung ranking?
Ganito. Yun lang, hindi nyo pa alam gawin? Kapag sinagot mo lahat ng tanong nila, aabutin tayo ng madaling araw dito. Dumiretso na tayo sa importanteng usapan. Huwag kang ganyan, Asta. Nandito tayong lahat para magpalitan ng impormasyon. Malay mo naman, may impormasyon sila na hindi mo pa alam, Asta. Pakinggan natin sila. Imposibleng mangyari yun. Kung mga trading shop lang, hindi pa sila marunong gumamit, obvious na mga baguhan sila, mga walang alam. Sa trading shop kasi, may ranking ng mga player na active at kung ilang stay pocket cards ang hawak nila. Nakalista doon lahat. Pwede mo ring malaman kung ano ang number ng mga cards nila. Kailangan mo nga lang magbayad para doon. Pero kahit na malaman mo ang pangalan ng player mula sa ranking na yon, hindi mo pa rin sila magagamitan ng contact o fluoroscopy spell card. Kailangan makasalubong mo sila. Hindi niyo ba feel na mas tumalino na kayo ngayon, mga bata? Kaya yun, ganun namin nalaman kung sino-sino ang mga player at magkakagrupo. At kung ilang stay pocket cards na ang nasa kanila. At ang kulang na lang ng grupo ni Genthru, number 0, 2, 9, at ang number 75. Number 75? May solid na impormasyong lumalabas lang ang card number 0 sa isang game event pagkatapos mo makompleto ang 99 stay pocket cards, kaya lumalabas 3 na lang ang kulang nila. Ang gusto ko sana mangyari, magtulungan tayo sa paghanap ng kahit isa man lang sa 3 card na yon at i-monopolize ito nang sa ganon mapigilan sila makompleto ang game. Baka naman may iba pang paraan. Halimbawa, baka pwede natin silang lunurin sa mga attack spell. Nakakuha na sila ng Paladin's Necklace kaya baliwala yun kung gamitin nila yon. Level lang ang spell na gagana sa kanila. Pero hindi pa rin sigurado yon dahil pwede mo block ang levy depende sa mga kondisyon. Practical ding, ipagpalagay natin na hindi takot sina Genthru na ipakita sa ranking ang cards nila. Dahil sa prison, lahat ng pages ang binder nila protektado ng spell na to. Posible nga yun. Marami ring nakuhang spell card si Genthru. Mula dun sa grupong gustong mag-recruit sa atin noon. Hindi malayong ganun nga ang ginawa nila. Pwede rin naman natin kunin ang sapilitan ng mga card nila. Handa ka bang pamuluan yun kung sakasakali? Hindi pa nga natin alam kung ano ba mga abilities nila. Pag monopolize ng card na wala sila, ang pinaka-practical na gawin ngayon. Kung wala sa inyong tutol sa planong yon, pag-usapan na natin kung paano gagawin. Kailangan natin ang kooperasyon ng bawat isang grupo dito para magtagumpay tayo. Wala akong reklamo sa plano, pero sa mga miyembro natin, meron. Ano pa bang problema, Asta? Sinunod ko naman yung gusto mong kondisyon, hindi ba? Dapat lampas sa 50 ang bilan ng mga uri ng stay pocket cards. Lahat ng 6 na grupong nandito, pasok doon. Oo, maaari. Pero sinabi ko rin na dapat mga player lang na may maitutulong ang isasali natin. Hindi ko lang talaga makita kung paano makakatulong sa layunin natin ang grupo ng 3 player na bukod sa mga bata, mga baguhan pa. Ikaw ang pinakawalang naitutulong sa ugali mong yan. Aba, matalas din palang tapos ng dila mo ah. Sige, sabihin mo nga bata, kung anong mapapala namin sa'yo, Alam ha? namin ang mga kapangyarihan ni na Genthru. At yung isa sa mga cards na wala pa sila, meron kami. Ano, may angal ka pa? Hindi, wala na. O siya, sige, sabihin nyo na sa amin ang kapangyarihan nila. Eh, ikaw, ha? Ano naman ang mapapala naming lahat sa grupo ninyo? Sabihin mo nga, nakapag-ipon na kami ng 71 types ng stay pocket cards. Mas marami naman ang di hamak sa hawak ninyo. Mawawala na ba ang sumpong mo kung bibigyan kita ng A-rank card kapalit ang impormasyon nyo? Patas na palitan yon. Diyan ka nagkakamali. Dahil yung inaalok mong A-rank, padali lang kami makakakuha nun. Bigyan mo kami ng 2 S-rank card o impormasyong katumbas ng halaga ng sa amin. Kung hindi, wala tayong kasunduan. Aba, akala mo kung sinong magaling kumasta. Narinig niyo ba yon mga kasama? Ayaw nila tayong tulungan. Gusto nila bawat isa sa atin magbigay sa kanila ng 2 S-rank cards. 10 cards na gusto nila. Huwag kang pauso. Grupo nyo lang ang kailangan magbigay. Ah! Okay lang sa akin magbahagi ng impormasyon sa ibang grupo. Silang bahala magpasya kung anong gusto nilang ibigay sa amin bilang kapalit. Pero ikaw, hanggat hindi ka tumutupad, wala ka makukuha sa amin. Ay! Mga isip bata talaga. Nagmalaki na porket hindi lang napagbigyan. Kayong dalawa, tama na yan. Nandito tayo para magtulungan, hindi para magtalo. Wala pa ako sinasabi, makikipagtulungan ako sa isang to! Basta okay lang. Basta bigyan mo na lang sila ng 2 card. Oo, para makapagpatuloy na tayo. Bakit ako? Wala naman akong problema sa pagbigay sa kanila ng cards eh. Pero yung isip batang yan, naghahanap ng away eh. Sino bang naunang ng away? Ayoko na. Umalis na tayo rito. Hindi ko na gusto makipag-team up sa kanila. Hay, totoong nakakainis pero... Pero sa ganitong sitwasyon, merong 2 pangunahing abilidad si Genthru na tinatawag niyang Countdown at Little Flower. Kaya pinakamabuting gawin, lumayo sa kanya. Malas, nadali niya ako. Ako rin. Hinawakan niya ako nung nagpapalitan kami ng cards. Ako rin. Mukha atang halos lahat sila na biktima ni Genthru. Pagkakataon nga naman. May magagawa ba kami para tanggalin ang bomba? Oo, meron!
Kailangan nyo siyang hawakan at sabihing, nahuli ko ang bomber. Ano ka ba? Bakit mo sinabi ka agad? Sayang mas madami pa sana tayong nakuhang card sa kanila. Ayoko na kasing mag-away pa uli kayo. Hindi ma-activate ang mga bomba hanggat hindi ipinapaliwanag ni Genthro kung paano gumagana ang ability niya. Kaya, basta hindi nyo siya lalapitan, wala siyang magagawa sa inyo. Siguro alam nyo nang may dalawang paraan ng pag-cast ng spell cards, tama ba? Tama. Mauubos ang spell card sa oras na mabanggit mo ang pangalan nito sa invocation. Pero posibleng gamitin ng paulit-ulit ang isang spell card. Ha? Oo. Halimbawa, kapag nilagay mo ang steel card sa binder, lalabas ang mga pangalan ng mga player na nakasalamuha mo na, tama? Pwede ninyong tanggalin ito nang hindi pinipindot ang select at hindi mauubos ito. At pwede nyo pa itong gamitin ng kahit ilang beses para ma-check ang cards ng iba. Hindi pa natin nasusubukan gawin yun. Oo nga. Para naman sa mga rank B stay pocket cards, mabibili nyo lahat sa mga shop. Kailangan nyo lang bumili sa isang shop ng lampas 50 times at sasabihin sa'yo ng shopkeeper ang option na yon at bibigyan ka pa ng discount. May doble pa kayo ng skeleton eyeglasses? Kapag ginamit nyo yun, madali nyo mahahanap ang Emerald for Beauty at Mystery Pond. F-rank cards pareho yon. Sapat na ba sa inyong impormasyon na yon? Bibigyan ko pa kayo ng isa pang card kung hindi pa rin kayo Hindi masaya na, doon. sapat na po yun. Maraming salamat. Okay, ako naman ang sunod. Ako si Gureno. Nice to meet you. Maraming salamat. Marami kaming natutunan dahil sa inyo. Alin kaya sa mga card na wala pa ka nag-entro ang pwede nating i-monopolize? Yung nakuha naming number 75, labas na doon. Parang imposibleng i-monopolize. Isang kopya lang ang pwede makuha ng bawat grupo at masyado malaki ang maximum transformation limit niya. Bukod sa komplikado ang pagkuha nito. Nakakuha kayo ng number 75? Ang gagaling niyo naman. List on! Number 75! Sa ngayon, 5 ibang grupo din ang may number 75. Tama siya, hindi nga pwede to. Eh yung natitirang dalawa, List on, number 9. List on, number 2. Hindi rin pwede ang number 9. May 3 ibang grupong meron. Yung number 2 na card, yung tinatawag nilang Strip of Coast. Wala pang nagmamay-ari. Guidepost on, number 2. Alam ko na kung nasaan. Sa soft lobby. Nanggaling na ako doon, ah. May company card na ako. Okay, tara na. Accompany on! Sa soft lobby! Dito na pala yung soft lobby. Ang laki din pala ng bayang to. Okay, simulan na natin ang paghanap ng impormasyon. lahat ng lugar i-check nyo ng mabuti. May ibang characters na hindi agad magbibigay ng impormasyon. Baka magtagal tayo kaya kailangan maging matyaga. Kaya nyo ba yun? Oo! Dito! Oh? May nahanap ako dito na may impormasyon. Ang bilis! Yung mga piratang yan ang naghahari sa bayang ito. Ayon sa alamat, may kuweba sa ilalim ng dagat na tinatawag na grotto ng mga sea god. Malapit lang yon dun sa may Aplaya. Sinasabing yung strip of coast ang tanging daanan papunta doon. Nung kumalat ang tungkol sa maalamat na kuweba at ang laman nitong kayamanan, 15 pirata ang biglang nagpakita sa bayan, ilang taon nang nakararaan. Si Razor at ang 14 Fiends, kwinestyon nila lahat ng mga mangingisdang pumapalaot. Lahat ng may alam tungkol sa strip of coast, pinatatahimik nila habang buhay. Kapag pinalayas niyo si Razor at ang 14 Fiends, sasabihin ko sa inyo ang lahat ng nalalaman ko. Alam nyo, nung nagpunta kami noon, wala kami nakuha kahit isang clue. Siguro nagkakaroon ng impormasyon, depende sa oras, o depende sa event na mapalabas mo. 15 lahat, si Razor at ang 14 Fiends. Posible rin ang nakatrigger ng event na to ay yung bilang ng mga player na pumunta ngayon. Ha? May 15 pirata. At nagkataon na 15 rin tayong pumunta dito. Hindi magaganap ang special event na to sa game hanggat hindi ka dumarating dito kasama ang 15 miyembro. Pero paano malalaman ng isang game character na may ganong grupo na dumating? O, a company card! Oo, grupo ng 15 o may na gumamit ng company para makapunta sa Suflabi. Malamang yun na nga yung kondisyong kailangan para maganap yung event. Ang saklap naman nun. Oh, Wala. Tayo na, sa base ng mga pirata.
Ngayong nagkaharap na si Gon at ang mga mabagsik na pirata na sumakop sa Soflabi,